Pansin po sa lahat ng mga pensyoner, may napakahalagang balita ako para sa inyo mga kababayan. Kung kayo ay GSIS o SSS pensioner, tigilan muna ang ginagawa ninyo at makinig ng mabuti. Ngayong Disyembre 2025 may malaking payout na PH000PP apat na darating sa inyong mga account at ito ay hindi biro. Totoo ba ito? Marami na kayong narinig na balita sa Facebook, sa text messages at sa mga kapitbahay ninyo. Pero ngayon, dito sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang totoong detalye, ang tamang impormasyon mula sa official sources. Para sa taong 225, may mga bagong patakaran na ipinatutupad ng gobyerno para sa ating mga senior citizens at pensioners. May additional benefits, may updated requirements, at may mas mabilis na payment system na. Pero ang tanong, kasama ka ba sa qualified? Ano ang mga kailangan mong ihanda? Kailan eksaktong darating ang pera sa iyong account? Kung hindi mo papanoorin ang video na ito hanggang dulo, baka mawala sa ang ₱1,000 na dapat ay iyo. May mga deadline, may mga dokumento at may mga hakbang na kailangan mong gawin ngayon na. Kaya kung ayaw mong magsisi at gusto mong siguruhing makukuha mo ang 15,400 at iba pang benepisyo para sa 2,255 ay like ang video na ito, ngayon mismo simulan na natin. Kumusta po kayo mga kababayan? Ako po si Your Name at welcome sa channel na ito kung saan kami ay nagbibigay ng latest at most accurate na impormasyon tungkol sa mga government benefits, pension updates at lahat ng bagay na makakatulong sa ating mga senior citizens at pensioners. At ngayong araw na ito, talagang sobrang importante ang pag-uusapan natin. Kaya huwag kayong aalis dyan kasi bawat salita na sasabihin ko ay may katuturan at may kakambal na aksyon na kailangan ninyong gawin. Alam ko po na marami sa inyo ay nalilito na napapagod na sa dami ng fake news at chismis na kumakalat sa social media. Minsan nababasa ninyo sa Facebook na may payout daw. Minsan naman may text message kayong natatanggap na parang totoo, pero hindi naman pala legit. Kaya naman, ngayong araw na ito, ako mismo ang magla-layout sa inyo ng buong kwento, ng buong katotohanan tungkol sa PHPP4 na payout na ito at kung paano ito makakaapekto sa inyong buhay ngayong Disyembre 2025 at sa mga susunod pang buwan. Una sa lahat, pag-usapan muna natin kung saan nanggaling ang numerong PH, apat na rabasta nilikang o ginawa-gawa. Mayon po tayong tinatawag na ika-13 buwang pensyon na benepisyo para sa mga kwalipikadong pensioners. At mayon din tayong additional benefits na ipinapamahagi ng gobyerno tuwing end of the year. Ang apat na ito ay base sa combination ng inyong regular monthly pension plus ang 13th month benefit plus ang possible additional subsidy na ibinibigay ng government para sa senior citizens at retired individuals. Ngayon, ang tanong ninyo siguro, kasama ba ako dito? Makakakuha ba ako ng ganitong amount? At ang sagot ko po ay depende. Dito papasok ang mga detalye na kailangan ninyong intindihin ng husto. Ang GSIS pensioners at ang SSS pensioners ay may kanya-kanyang sistema pagdating sa pension benefits. Kung kayo ay GSIS pensioner, ibig sabihin, retired government employee kayo at ang inyong pension ay mas mataas generally compared sa SSS kasi mas mataas din ang contributions ninyo nung kayo ay nagtatrabaho pa. Ang minimum pension ng GSIS ay nasa around ₱5 kada buwan, pero ang average ay nasa 0 hanggang ₱15,000 at may iba pang nakakakuha ng mas mataas pa depende sa years of service at sa posisyon na meron sila nung sila ay nag-retire. Kaya kung ikaw ay GSIS pensioner na may monthly pension na ₱2,000 at idadagdag mo ang 13th month benefit na equivalent din ng ₱000 plus ang possible additional benefits na ₱3,000 to ₱000, makikita mo na talagang umabot o malapit sa ₱5,400 ang total amount na matatanggap mo ngayong Disyembre. Samantala naman kung ikaw ay SSS pensioner, medyo iba ang calculation pero same principle pa rin.
Ang average SSS pension ay nasa 5,000 piso hanggang 10,000 piso kada buwan at meron ding 13th month benefit na binibigay every December. Kaya kung ang monthly pension mo ay 6,000, ang 13th month mo ay 6,000 din. Plus ang iba pang possible benefits at subsidies, makakakuha ka rin ng substantial amount na malapit uot sa amount na yan. Pero importante na maintindihan ninyo na hindi lahat ay makakakuha ng exact na PH 4 na raw. Ang amount na ito ay example lang, which average na figure na ginagamit natin para ma-illustrate ang total benefits na pwedeng matanggap ng isang typical pensioner ngayong December 2025. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagong patakaran na ipinatutupad ngayong 2025. Napakahalaga nito kasi may mga pagbabago na direktang makakaapekto sa inyo. Una, ang digitalization ng pension disbursement. Ang gobyerno ngayon ay nag-push ng mas modernong sistema kung saan lahat ng payments ay dadaan sa banking system o sa digital wallets. Ibig sabihin, kung dati ay pumupunta pa kayo sa mga payout centers o sa mga designated areas para kumuha ng cash, ngayon ay direkta nang ipapasok ang pera sa inyong bank accounts o sa inyong GCash, Paymaya o iba pang digital platforms. Ito ay para mas mabilis, mas secure at mas convenient para sa inyo. Pero ang tanong, paano kung wala kayong bank account? Paano kung hindi kayo sanay sa technology at hindi kayo marunong gumamit ng cellphone para sa online transactions? Ito ang concern ng maraming pensioners, lalo na sa mga probinsya at sa mga remote areas. Kaya naman, ang ginawa ng gobyerno ay nag-establish sila ng assistance programs kung saan may mga designated personnel sa bawat barangay o sa bawat munisipyo na tutulong sa inyo na mag-set up ng bank account o digital wallet. May free training sessions din na ino-offer para turuan kayo kung paano mag-navigate ng mga apps at kung paano i-withdraw ang pera ninyo in a safe and secure manner. Ang isa pang bagong patakaran ay ang pagpapatupad ng mas stricter verification process. Ito ay para masiguro na ang mga nakakakuha ng pensyon ay talagang qualified at walang fraud or double claiming na nangyayari. Kaya ngayong magre-request ang GSIS at SSS ng updated documents mula sa inyo. Kailangan ninyong magpasa ng recent ID, proof of residency at certificate of life o kung tawag nila ay proof of existence. Ang proof of existence na ito ay simpleng certificate lang na nagpapatunay na kayo ay buhay pa at entitled pa rin sa pensyon. Pwede itong makuha sa barangay hall ninyo at usually ay libre lang or minimal fee lang ang babayaran ninyo. Maraming pensioners ang natatakot sa ganitong verification process kasi naisip nila na baka mahirapan sila o baka may magkaproblema sa papers nila. Pero ang totoo, ito ay designed para protektahan din kayo. Kasi kung walang proper verification, madaming instances na may mga taong nag-take advantage. May mga nag-claim ng pension ng mga namatay na o may mga nag-double claim na dapat ay isa lang dapat ang kanilang benefit. Kaya mas mainam na may proper system para lahat ay makakuha ng tama at patas na treatment. Tungkol naman sa timeline, kailan ba talaga darating ang payout na ito? Based sa official announcements at sa historical data ng GSIS at SSS, ang 13th month pension ay usually released during the first 2 weeks of December. Kaya ngayong 2.25 expected na by December 1 to December 15, makikita na ninyo sa inyong accounts ang additional amount na yan. Pero importante na check ninyo regularly ang inyong account. Kasi minsan ay may delays dahil sa technical issues o dahil sa dami ng transactions na kailangang i-process ng banking system. Kung by December 15 ay wala pa rin kayong natatanggap, doon kayo dapat mag-follow up either sa GSIS office, sa SSS branch na malapit sa inyo. O pwede din kayong tumawag sa hotline numbers nila para mag-inquire. Ang isa pang importante na punto na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa tax exemption. Ang pension income ay generally tax exempt. Ibig sabihin, ang buong amount na natatanggap ninyo ay sa inyo na yon in full, walang kas. Pero may certain conditions din yan, lalo na kung meron kayong ibang source of income bukod sa pensyon. Kaya kung kayo ay may rental properties, may business o may part-time work,
baka may certain tax obligations pa rin kayo. Pero purely pension lang. Walang kaltasan yan. Direct sa inyo lahat. Marami ring pensioners ang nagtatanong tungkol sa healthcare benefits at kung may changes ba doon ngayong 25. Ang sagot ay oo. May improvements na ginawa ang PhilHealth para sa senior citizens at retired individuals. Ang coverage ngayon ay mas malawak na compared before at mas maraming procedures at medicines ang covered na. Kung dati ay limited lang ang benefits, ngayon ay may higher ceilings na. At may additional benefits pa para sa mga may chronic illnesses tulad ng diabetes, hypertension at heart disease. Kaya kung kayo ay may health concerns, importante na updated kayo sa PhilHealth membership ninyo at alam ninyo kung ano-ano ang pwede ninyong i-claim. Pag-usapan din nun natin ang tungkol sa additional subsidies na available para sa inyo. Bukod sa regular pension at 13th month benefit, may mga programs din ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nag-aalok ng cash assistance para sa indigent senior citizens. Kung kayo ay qualified based sa income requirements at sa assessment ng DSWD, pwede kayong makatanggap ng additional 5,000 piso hanggang 10,000 piso kada buwan through their social pension program. Ito ay separate pa sa inyong GSIS o SSS pension, kaya additional talaga siya. Ang requirement dito ay kailangan ninyo munang mag-apply sa DSWD office sa inyong locality at dadaan kayo sa assessment process kung qualified pa kayo based sa means test nila. May mga tanong din na natatanggap ako tungkol sa retirement age at kung may plans ba ang gobyerno na i-adjust ito. As of now, ang official retirement age para sa government employees ay 65 taong gulang. Pero may optional retirement age na 6 na taong gulang kung nakapag-contribute ka ng minimum required years of service. Para naman sa private sector employees under SSS, pwede kang mag-retire as early as 60 taong gulang kung nakapag-contribute ka na ng at least 120 buwan ng kontribusyon. Wala pang official announcement na itataas ang retirement age pero may discussions na sa Congress tungkol dito considering na tumataas ang life expectancy ng mga Pilipino at mas mahabang buhay na ang karamihan sa atin ngayon compared before. Ang importante rin na malaman ninyo ay ang tungkol sa survivor's benefits. Kung sakaling may mangyari sa inyo, ang inyong mga beneficiaries ay may karapatan rin na makatanggap ng pensyon. Para sa GSIS, ang surviving spouse ay makakatanggap ng pensyon for life kung hindi nagre-remarry. At ang mga dependent children ay makakatanggap din hanggang umabot sila ng certain age o hanggang matapos sila ng pag-aaral. Same din sa SS, may survivor's pension program para sa mga naiwan ng deceased pensioner. Kaya importante na updated ang beneficiary information ninyo sa records ng GSIS o SSS para walang problema kung sakaling may mangyari. Marami ring pensioners ang concerned tungkol sa inflation at sa tumataas na presyo ng bilihin. Totoo naman na ang 15.4 na ngayon ay hindi nakatumbas ng purchasing power nito. Mga ilang taon na ang nakakaraan, ang mga bilihin ay tumataas, ang kuryente ay tumataas, ang tubig ay tumataas, lahat ay tumataas. Kaya naman may mga clamor sa government na taasan ng pension benefits para ma-offset ang effect ng inflation. May mga pending bills sa Congress ngayon na nag-propose ng across-the-board increase sa pension benefits at may mga advocacy groups din na tuloy-tuloy ang kampanya para sa higher pensions. Sana ay mapakinggan ng mga lawmakers ang mga concerns na ito at gumawa ng concrete actions para mas maging comfortable ang buhay ng ating mga pensioners. Tungkol naman sa mga scam at fraudulent activities, kailangan ninyong maging extra careful. Maraming scammers ngayon na nag-take advantage ng pensioners kasi alam nila na may regular income kayo at baka hindi kayo ganun ka-familiar sa mga bagong modus operandi. May mga text messages na nagsasabi na need ninyo mag-claim ng additional benefits at need lang daw ibigay ang PIN number o OTP ninyo. Huwag kayong papatol diyan. Walang legitimate government agency na magre-request ng sensitive information through text or call. Lahat ng dapat dumaan sa official channels at dapat personal ninyo ginagawa o through the official websites and apps lang. May mga naririnig din akong kwento na may mga taong nag-aalok na tutulong kunin ang pension ninyo in exchange for a fee or percentage.
Huwag din kayo papayag diyan. Ang pensyon ninyo ay karapatan ninyo at walang dapat bayaran para makuha yon. Kung may problema kayo sa pag-claim or kung may technical issues, direkta kayong lumapit sa GSIS o SSS office. Huwag kayong dadaan sa mga middlemen o fixers kasi mas lalo lang kayong magkakaproblema at baka maubos pa ang pera ninyo sa bayad sa kanila. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto ko kayong paalalahanan na ang pension ninyo ay result ng years of hard work and contributions ninyo. Deserve ninyo yan at karapatan ninyo yan. Kaya gawin ninyo ang lahat para ma-maximize ang benefits na pwede ninyong makuha. Mag-stay informed, mag-attend ng orientations at seminars na ino-offer ng GSIS at SSS at huwag kayong mahiyang magtanong kung may kayo naiintindihan. Remember, knowledge is power at ang pag-intindi sa sistema ng pension ay makakatulong sa inyo na mas maging secure ang inyong financial future. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video na ito. Kung nakatulong sa inyo ang information na ibinigay ko, please don't forget to like this video, share it with your fellow pensioners, at isubscribe ang channel para updated kayo sa future videos. May mga upcoming topics din ako tungkol sa state planning para sa seniors, tips on healthy living with a pension budget at iba pang relevant topics na uradong mag-ingat kayo at God bless. M1